Hello! Ayan. Nakita niyo ba yung aking nasa ulo? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Ito pong atis. Ito pong atis, ang tawag ay, sa English, ay sweet soap or sugar apple. Okay, at ang scientific name po ng atis ay Annona squamosa. Yan. At ito po ay seasonal fruit din. Ano po? At sa tropical din po ito tumutubo. And bukod dito, ito po'y napakatamis, delicious at nutritious. Mayaman po sa calcium, phosphorus, beta-carotene, ascorbic acid, and fiber among others. Ang puno po nito ay tumataas hanggang 20 meters, yung pong magugulang na. 20 meters po ang taas po nito. And ang buto po nito ay kagaya rin po ng guyabano at anonas. Ipakita ko po sa inyo yung sample ng anonas. Meron din po tayong puno ng anonas. Ito po yun, dilaw. At kagaya rin po ng atis, guyabano, matamis at mabuto. Pero po yung guyabano ay tinatawag na sa English na sour soap dahil nga po may halo siyang asim. Ito naman pong atis ay sweet soap. Ngayon po ang talakayin natin ay ang tungkol po dito sa atis. Paano ba ito napunta sa Pilipinas? Yan, isang trivia. Ang atis po ay galing sa Central America. Dahil po, ito po ay naglipat sa Mexico. Dinala po ng mga merchants sa Mexico. Ito naman pong Spanish era natin ng Pilipinas ay nagdala dito ng mga bunga at then eventually itinanim po dito sa Pilipinas nung Spanish era. Ngayon po, tuloy-tuloy na po yung pamumunga ng sweet soap o atis. Yan. Ngayon po ang kalaman na babahagi ko sa inyo ang nutritional value, nutritional benefit, health benefits. Napakarami po. Power pack. Halos hindi natin maipasok sa ating video. Ayan, umpisa na po natin kagaya po ng leaves. Ang dahon niya po ay vermicidal. Nakakapatay po siya ng mga worm. Yun po yung vermicidal. Nakakapatay po ng worm. At insecticidal. So mga insect nakapapatay po niya. Kagaya nga po ng mga lisa o kuto sa buhok ay napapatay din po ng atis at buto. Ayan. So meron po mga health benefits na ibibigay natin. Kagaya po ng increased menstrual flow. O pampabilis po sa mga kababaihan. Meron po siyang benefits na increased menstrual flow. Sa pagre-regla ay napapadami yung pagre-regla nila. And meron din po siyang benefits na break fever or cold. Nakakapagbagaling po ng lagnat at sipon. And pwede rin po siyang gawing tonic. And nakakapag-alleviate po siya ng rheumatic pain, arthritis. Ano po? Ang balat po naman ng atis ay pwede rin po siyang astringent. Oh, so ngayon nalaman natin, marami po siya. Insecticide din po siya. Head lice, yung pong mga kuto. So ayan, isa-isahin po natin ang kanyang mga benepisyo kagaya po nito. Analgesic. Pwede po siyang analgesic sa mga lagnat. At marami po siyang kagaya po ng anti-inflammatory, antioxidant. Yan, tulong po yan sa pagbababa ng mga free radicals sa ating katawan, antioxidant. At tulong din po para hindi tayo magka-heart disease. And antimicrobial, anti-diabetic, anti-ulcer properties. So magkakaroon din po tayo ng protection sa mga may ulcer. At ito po ang tinatawag na one of the healthiest fruits dito sa Pilipinas. Ngunit, kung kayo po may sakit, do not take it without consulting your doctor. Lagi pong magkonsulta sa doktor bago po kumain o ipanggamot ninyo ang atis. Yan, gaganda ganda ng bunga. Tagbunga po kasi ngayon, itong panahon na to, maulan at bumubunga po ang ating mga atis, guyabano at ang anonas. Ayan. So ito po ay packed with vitamin C.
Dahil sa vitamin C, meron din po siyang antioxidant at nagpa-fight po siya ng free radicals sa ating mga tissue. So, yung mga free radicals na pwedeng mabuo as cancer, nagpa-fight po ang ating atis. Then, nakakapag-protect ng heart at yung possible na cardiac disease. May iwasan natin yung mga cardiac arrest. So, powerful talaga yung ating atis. Meron din po kasi siyang vitamin C, nasabi na po natin. And vitamin A, para naman po sa health ng ating skin at health ng ating buhok. Meron din po siyang magnesium at ang magnesium po ay nakakapag-lessen ng possibility ng mag-arthritis. Mayaman din po siya sa potassium, yung ating mga muscle weakness ay nagagamot din po ng ating atis dahil meron po siyang potassium and iron. Isa po mga anemia. Sa mga may anemic po, meron din pong iron ang atis. So sa prutas pa lang po, no? Halos nandyan na po lahat yung kailangan nating vitamina at suporta sa ating mga health concern. And meron siya kagaya ng vitamin B, vitamin B6, vitamin B2, B3, B5, and B9. Napakarami po na vitamins ang makukuha dito sa ating atis. So, isa-isa po natin yan sa ating susunod na video kung ano po yung possible na gawin sa mga buto. Dahil marami po yung technique o pwedeng pampatay sa mga lisa at kuto. So, warning lang po, no? Huwag po tayong kakain ng buto. So, huwag po niyong lulunukin or kakainin o nandurog. Huwag po. Dahil ang seeds po nito ay napag-aralan na poisonous. Ang seed oil po nito ay poisonous o pesticide. Ito po yung ipinampapatay sa ating mga kuto. May natutunan po tayo kung may mga anak po natin na may kuto, pwede po tayo mag-prepare nito. Pero konsulta rin po muna sa ating mga expert doctors. Ano po? And yung dried fruit, yung tuyo na po na atis at buto na pinulbos ay nakakapag-fish poison. Kaya kung kayo po may palaisdaan, huwag niyo pong lalagyan ng mga buto ng atis. Ang atis po ay ito pa, ang isang malupit, abortifacient o abortifacient. Ito po ay nakakapag-abort. So, mga magpaplano po na kayo po gusto magbuntis, magpaplano kayo, o pregnant kayo sa ngayon, o nagpaplanong magka-baby, ayan. Ito po, ang buto po nito ay iwasan. Ang laman po nito ay very safe. Very safe din po sa may mga diabetic. And ito po kasi ay may anti-ovulatory. Nakakapag-avoid po siya ng pregnancy. Yung buto. Okay. So, yan po ang ating kaalaman na ibinahagi sa inyo. Ang susunod naman po natin ay ang pagtanim nito, no? Madali lang po itong tanim. So, from the seed itself, ibaon nyo lang po sa lupa and magkakaroon na po kayo ng, pag tumubo po yon ay pantanim na. Madali lang po itong buhayin ang atis. Ayan. Ito po yung ating example ng tumubo na atis. Meron lang po tayo diyang buto na itinanim. Ay nabuhay na po siya. Ayan. Sa lupa po. Ayan, naglagay po ako sa isang may paso. Ito po ang pagtanim. Ito po pwede na po isalin ito. Ilipat kung saan nyo po siya pwedeng ilagay. Pwede, kung kayo po ay wala pong lupain na malawak, pwede rin po sa drum or sa sako. Kagaya po nitong ating ginagawa. O may mga sako po tayo dito para sa mga talong. Ayan. Yan po ang bonus video kung paano magparami ng atis. Yan lang po, simple lang. Nabubuhay na po yan. Ito po yung buto niya. Yan, buto. Yung healthy na buto, itanim nyo po. And eventually, magkakaroon po yan ng tutubo ang kanyang talbos. Ay okay na. Meron na po kayong atis. So ito pong dahon, maraming health benefits. Kagaya nga po ng nabanggit natin kanina sa umpisa ng ating video. Mga lagnat, ubo, sipon, at kung ano-ano pa. So, salamat po sa panonood. Hello, salamat po sa panonood at ako po'y mayroon na naman pong na ibahagi sa inyong kaalaman
ang kaalaman po tungkol sa ATIS. Maraming salamat. Till next video, hanap naman po tayo ng pwede nating saliksikin. Ang ating pong reference ay Google search. At meron po nitong mga writer na nag-upload sa Google. Ito pong ating impormasyon ay ating reference. Thank you, credit po sa nag-review. Ito si Stephanie Nera, RPH and Pharmacology. Ito po ay sinulat ni Cristel Lagorza noong June 27, 2024. So search lang po sa atin sa Google ang ating mga references at napakayaman po ng impormasyon na makukuha po sa Google. So credit po sa inyo. Maraming salamat at naibahagi din naman natin sa ating mga kaibigan at sa ating mga manonood. See you!